Magandang araw mga paps. Time check 2:35. Pero yung kapitbahay nila dito, bibili tayo ng Montero. Benta mo, meron ka pang spare eh. So ito yung Montero 2009, no? 2009 Montero. Tag ito Montero 4x4. So yan, tignan natin to. Okay naman yung upuan daw, sabi ng owner. So bala ko na alisin tong seat cover. Tignan natin kung okay. Tapos engine 09. Check natin yung engine. Although na-check na namin yung chassis number kanina, tuturo ko na lang saan natin makikita yung engine number. Engine number, dito mo siya makikita. Yan sa ilalim na yan, makikita mo na siya dyan. Although may VIN tag, pero huwag tayo magre-rely dyan. Dapat lang match, pero ito pwedeng palitan eh. Importante makita natin yung engine number mismo sa block niya. Tapos yung chassis yung dito. Ayan. Dito ka. Okay. So, detail ulit. Katok-katok. Ito, tago natin yung plaka. Rush. 2 years ago. Parang may retouch na rito. Meron na nga. So, yung kulay hindi nagkakalayo. Unat naman. Actually unat. Salamat tayo kay sir. Okay lang ba nasa video ka? It's all over. Okay naman. Walang bangga. Gulong manipis. So yan itatawad natin. Ito retouch. Wala namang bangga. As usual titignan natin yung frame dito. Ito parang may something, may konti rito. Up. Sige. Para pagdating ng pinsan nila. Sige. Tapos ito. Minor na lang yan. Tapos ito. Wala na siya. The rest stock. Tapos ito. Gas-gas. So, kailangan nating pinturahan na yan. Ayusin na lang natin yan. Okay. So, i-withdraw muna tayo. Ito na naman ang humakot si Sergio Datang. Okay. Withdraw muna tayo. Sana may laman ng ATM dito mga papi. Withdraw tayo ng 5 kyaw. Kulang tayo ng 5 kyaw. Hindi pa nagpatawad si bossing. Dito na tayo. Nakuyari. Buta na tayo ng ulan. Uulan na. Diyan ka na muna. Natawagin kita. So ito yung loob. Ito yung mags na isasalpak natin dito. Depende kung makabili tayo ng gulong. 17s ang stock na ito. Kalbo yung gulong sa harap. Medyo manipis na talaga. So meron na namang siyang side moldings pampabrusco. Naisip kong alisin kaso nakaribit. Yun lang problema natin. Anyway, lata naman tawan. Ito lang yung sabi ko nga kanina, nawala yung cover. Ewan ko anong nangyari dyan. Okay, so meron na tayong agreement na nakalagay, naka-ready. Malinis naman konti yung loob. Ito mukhang na detail na, pero itong gitna mukhang hindi pa. So yan, lilinisin uli natin. Normally ito kasi yung mga nagdudumi. Okay. Tapos, mapansin mo, hindi niya original spoiler. Ibinutas. Nilagay lang. Hindi ko alam kung pang anong spoiler to eh. Aftermarket. Universal.
Okay. So far decente naman. So ang gagawin lang natin dito again, linis sa loob. Makina medyo malinis naman. So hindi problema. As usual, ito na yung papel. Check uli natin mamaya. May 5 beses tayo i-check. Ito yung deed of sale. Last ID. Okay. So dapat may 3 specimen signature. Tago na lang natin. Cover yung 5 steps. Kahit papano, yung napansin ko sa Fortuner na Gen 1 natin, yung ano kasi, yung upuan niya, pagka tinupi mo, dito siya pupunta. Yan. So nangyayari, since nandito rin kasi aircon nun, natatakpan yan. So nangyayari, kailangan mo ibaba para hindi matakpan ng upuan yung aircon. So ito naman, kahit na naka-fold na, okay pa rin kasi yung aircon nandyan lang naman. Pero yung mga 2013 I think nandito na yung aircon sa third row. Third row tsaka sa second row nandyan na aircon. So ito nandyan pa rin, which is okay na rin kahit paano kasi hindi naman matatakpan ng upuan kahit na naka-fold. Unlike sa Fortuner na Gen 1, sabi ko nga, pag finold may upuan na ganun, natakpan na yan, kaya kailangan mo ibaba. Paano kung may mga gamit kang nakasakay dito, diba? Mga ganun. Magawa na ng acknowledgement receipt si sir at si madam. Hindi ko nakukuha na ng video si madam at baka private. Quote na ni Sir Alvin yung susi. Thank you. Sana all. Ito na, iuwi na natin. Si Commander in Chief ulit magdadrive. Kukunin ko na to. Sir, thank you ulit. Okay, iuwi ko na to. Congrats. Thank you. Sige, sige. Ito natin as usual. Siya na naman ang humakot nitong Montero. Paps, ipit tayo ng traffic. Mulan kasi bigla eh. Ayun sa likod natin si Sergio. Traffic pa rin mga papi. Ay nako, atrasado na ang lakad. Ayun si Sergio. Pogi pa rin no, kahit luma. Ayan, nauna na si Sergio. Wala nang gasolina. Sana umabot sa gasolinahan. Ito na uli ang malakas na ulan. Atrasado ang trabaho. Marami pa tayong gagawin paps eh. Pero ayos lang. At least pinagkaloob ng ating creator ang mga bagay-bagay sa atin ng maayos, payapa. Alright. Lamig ng panahon no? Sarap magkape. Parada muna tayo dito sa loob ng SM mga paps. Okay naman siya. Check natin. Alright. So tara muna paps. Okay, ginabi na tayo mga paps. Gabi na, mahuni ng ibon. Ito yung ating Montero, bukas na lang. Isin natin yan. Baba muna natin itong mga mag wheels. Okay. The next day. Mga papi, ang ganda ng araw. Ngayong botohan. Kasi ito yung ating lilinisin ngayon. Montero 09 4x4. Okay, so tara magtimpla ng pang detail natin. So may konti na siyang tubig, nilagyan natin dito. Tapos lagyan natin itong mga ilang patak. Huwag na masyado, no? Ayan, andun na siya sa ilalim para hindi masyado mabula. Tapos lagyan natin ng Clorox. Konti lang. Yan. Buhos natin. Alright, pwede na yun. Okay, so dahil nakumpleto na natin, alugin lang natin ng konti para mag-mix siya. Tapos pwede na natin pang spray sa ceiling. Tapos kuha tayo ng basahan. Mga ganito yung medyo rough ng konti para tanggal ang dumi. Okay, simula tayo. Lock natin yung vacuum natin at masyadong marumi ang ating okay, Montero. So yan, alisin natin lahat yung mga yan para all goods. Tara. Alisin natin yan. Hindi naman masyadong marumi rito, pero lilinisin na rin natin ito mga ceiling. Yan, hindi rin masyadong marumi yung ceiling eh. Medyo pababanguhin lang natin. Ayan, yan ang mga alisin natin. Yung mga nandyan.
Kalimitan kasi yan talaga dyan nagdudumi dahil pag nagbukas ng bintana, yung alikabok dyan pumupunta. Okay, alright, let's start mga paps. Ayan yung mga dumi. Vacuum natin. Alright, vacuum tayo mga paps. Vacuum natin yan. Tapos na ang vacuum paps. May detail naman tayo ng mga upuan yan. Yan marurumi na yan. Okay na, linis na. Brush tayo ng upuan at ng ceiling. Alright, let's go. Makita ninyo dito, linis na. Oh. So gamit tayo nito. Ito muna tapakan natin kasi pinatutuyo ko yung mating natin. Inis-is natin eh. So ito muna. May mga aso rin ako just in case. Baka naman. Ano ba to? Uy, pagkain ng aso. Okay, sige, linis tayo. So dating gawin, gamit natin ng Bimpo at ang pinaghalong dishwash, Sunrox, Clorox, tsaka tubig. Alright, let's go. Mang ganun karumi ang sidings niya in fairness. Oh. Okay. Spray din tayo dito. Rin, para lumambot na. Papi, oh, luminis na kagad, oh, di ba? Alright, so gagawin natin to sa lahat. Ceiling muna tayo, paps. Yan, papi, oh, may guhit. To. Isin natin. Dalhin natin. Yan o, minis na siya. Alright. Okay, konti na lang paps. So dito tayo sa likod. Tingnan natin pagkakaiba nyo mamaya. O diba? Mas malinis na rito kaysa rito. So tirahin pa natin. Okay, ito naman. Okay, ito man yung pagkakaiba. Yan. The reason why nililinis natin to, para yung susunod na magmamay-ari, hindi niya na ipa-detail to. Mahal din magpa-detail. Pangalawa, gusto ko kasi yung amoy ng sasakyan, yung amoy ko na sanay ako. Hindi ako sanay sa amoy biyahe. Hindi naman sa maselan paps, pero siyempre dinidisinfect na rin natin kasi may Clorox tong ginagamit natin. Para nang sa ganun eh, siyempre hindi natin alam kung saan nagpunta itong sakyan. Hindi ko naman sinasabi sa previous owner na may virus, pero ginagawa mo protocol lang, especially ngayon panahon natin ngayon, ang dami nagkalat na virus, diba? So shoutout dun sa may-ari nito. Nililinis na natin to. Kung napapanood mo man to ngayon, ayun, makikita mo linis na nito mamaya. Okay, kasing linis na mga paps. Alright, konti na lang, tapos na tayo dito sa third row. Okay, so pagkatapos natin linisin, linis na paps, oh. Kanina ang dumi, diba? Tapos yan, yung mga ceiling natin, linis na, mabang-bango na rin. Okay, so mamaya lalagyan natin to ng fabric conditioner. Yun ang technique mga paps para bumango lalo, kasi kakapit dyan sa fabric na yan eh. Yan, pag in-spray natin, lalo kung ang upuan mo ay fabric, yan, yung nasa loob na yan, in-sprayan mo yan ng fabric conditioner, nako, panalo ang bango. Okay, so linis na rin yung ceiling natin mga paps, ay yung flooring natin. Okay, it's time to use ang pambansang restorer natin mga paps. Spray na natin. Okay, para all goods.
Okay, tas meron tayong foam. Punos-punos lang tayo mga paps. Ganun. Oh, yan oh, di ba? Few moments later. Okay, so papi, ito na. Ganyan na siya kalinis. Tapos nating brush-in, isin, vacuumin. Ito na. Nalagyan na natin ng mga pampakintab. Ito tayo. Right. Kintab. Linis. Yan na siya. Ito. Ceiling. Yan yung mga nilinis natin. Yan. Tsaka yan. Luminis na siya. Mabango na rin. Alright. So yung labas naman nalilinisin natin ngayon mga paps. Ito na rin pala sa likod. Natin sa likod. Alright. Okay. Finally. Tapos tayo mga paps. So ito na yung ating Montoro. Montero. Tapos na nating interior. Next nalilinisin natin itong labas tsaka engine bay. Okay. Tingnan natin sa loob ulit. Yun, no? Ang linis mga paps, no? Diba? Okay. So ngayon, pahinga muna tayo at boboto muna tayo mga paps. So exercise ang ating right to vote and syempre piliin natin yung makakatulong sa bayan, hindi yung makakatulong sa bayan para lalong bumagsak. Alam na natin yung mga paps. Alright, kita-kits ulit. Mababaw ang valve cover nito. Itapat mo nga lang ko Elmer kung itatapon niya. Ilapatong mo lang siya. Kung itatapon niya. Hindi tinatapon. So ibig sabihin good siya. Wala. Pagka sobrang siraya, itatapon niya na yan. Kasi may pressure na. Change oil na natin. Sige, go ahead, pero yung yung ganyan na makina, okay pa yan? The next morning. Good morning mga paps. Ganda ng araw. Tapos lang natin punasan tong ating Montero. Ngayon, dami kasing pine needle dito eh. Yan. Kailangan tanggalin. Ay yata mahuhugot. Kaya purpose nito eh, pang salo ng pine needle. Mamaya natin tirahin yan. Tapos to, tapos tong cover nya, alisin natin. Sigit sa lahat yung sticker. Alisin natin. Klayin muna natin ng glass cleaner. Lutong na. Okay, yun, tanggal na ang mga stickers, paps. Linis na siya. Sunod natin to para malinis tignan ng ating Montero. Okay, punasan natin, paps. Okay, yan, linis na. Wala nang bakas ng sticker. Usual. Although malinis naman yung headlight natin ng konti, lilinisin pa rin natin. Natanggalin natin yung dilaw nya gamit itong ating malupit na chemical mga paps. Okay, siyempre apply lang dyan. Hindi ko naalisin tong garnish na mga yan kasi baka madali na naman yung pintura, kaya hayaan mo na dyan mga paps. Okay, so yan as usual, kita mo na yung pagbabago dito paps. Ito yung isa, diba? Mas malinaw na naman dito. So gawin ulit natin to. Yun. Okay. Tara paps, silipin natin. Umantay na ba? Ayan o, umantay na yung kulay paps. Malinis na. Alright. So next naman tayo. Okay, nga pala mga paps, tip lang. Pagka magbubukas kayo dito, dahan-dahan lang. Huwag yung barubal kasi sirain yan. Kalimitan ng Montero, yan, nalalaglag, nasisira. Pangalawa,
ito, nadudurog. Although naka-order na ako online yan, kakabit ko na lang pagdating. So, no problem tayo dyan. Alright. Okay, so nalinis na natin ang interior. Ito na yung interior niya. Litin natin mga paps. Yan, linis. Interior. Okay, ito yung recently na nilinis natin mga papi. Nalinis na natin ang interior. All goods. Yan o. Kita nyo nung kakukuha natin to, ang dumi. Ayan, inuugali natin, nililinis yan para masarap gamitin, sarap upuan. At syempre pinababango natin. Engine bay as usual, malinis na. Lagi natin nililinis yan. Package deal lagi yan pagka meron tayong bagong sasakyan. Interior, exterior, engine bay nililinis natin. Okay, so next naman natin gagawin ay sipin muna natin. Sadli. Uy, may taho kay kuya, bili muna tayo. Yung pinakamaliit kuya 23. Meron ka bang ano? Tokwa? Meron. Ayan, magkano tokwa? 120 na. Ay, 120 na. Mahal na ano, ang anak ng tokwa. Tinaas nila. Tinaas na. Dati 100 lang. Oo nga ho eh. Sige, yan lang muna. Kukuha lang pambayad kuya. 120. Ay, magkano? 100 na lang. Bang malulugi ka naman ah. Sige, okay. Isa na lang. Ay, isa na lang. Kaya pala. Sige, kunin ko na mo yan para minsan ang panik ko. Okay. May sagulat to? Aha. Yan si kuya. Shoutout kay kuyang magtataho. Yun, good morning mga paps. Ang ganda ng araw. Madadagdag yung trabaho natin. Ito kasi ayaw umangat. So, buksan natin kung anong problema. Unahin na natin yan. Then sunod natin yung cover ng transmission. Shifter, okay. So dito, may clip siya. Cover nun tornilyo. Ito yan, tinanggal na natin. So lagay natin dito para hindi mawala. Okay, so kailangan natin ng Phillips screw para matanggal yan. Isang Phillips screw din dito. Tanggal yung Phillips screw niyan. Dikit lang, ay may snap mo na yan. So tanggalin muna natin connection ng power window. So may hila mo na yan. Ayan na natin. So nabaklas na natin tong sidings. Ngayon hindi siya lubusang kakawala eh. Kasi may kable ng door opener. So ngayon kailangan natin tandaan. So itong may tatak dito yan sa blue, nakakonekta. Itong walang tatak dito sa green. Okay, so hugutin natin para matanggal natin tuluyan, mapagtrabaho tayo na maayos. Nilagay muna natin sa isang tabi, tinanggal natin yung mga kable. Oh, pareho palang may tatak yan. E26. Oh, basta ito yung nasa baba. Yan. At least binidyo natin, so makikita natin yan. Hindi tayo malilito. Always kung alanganin kayo magbaklas, i-video ninyo para hindi kayo magkabali ng kabit. Yan, or picturean. So ito yung nasa baba, ito yung nasa taas. So yan, ito kasi yan. Yung window dito umaangat, pero pag bumaba na hindi na naibababa, pero pag iaangat mo na uli, ayaw nang umangat. Parang may sumasag ko. So yun i-check natin. So siguro lagyan na lang natin ng kinalawang ng WD-40. Buga-buga tayo itong mga kinalawang yan. Ayun, umangat na paps. Stock up. Kailangan niyang siguro hindi nagagamit masyado to, or parang may sira na rin sa motor or something, but anyway, umakyat na, okay na yan. Ayan o. Since naitaas na natin yung window, okay na yan. So feeling ko nag-corrode siya yung mga ibang parts niya, and hindi ko na binuksan muna kasi mukhang uulan na. Pero importante na isarado na. So feeling ko may sira na rin yung motor. Pero umangat pa naman. So saka natin i-toro inspect pagka maaraw na ng todo. Kasi mukhang uulan eh. Yun. Madilim na rin eh. Baka abutan tayo, mahirap na. Alright, so balik na natin. Para na rin sa kaalaman ng lahat. Makapansin ninyo, dalawang tornilyo lang yung binaklas natin. Isa rito kanina, tsaka yung nandito. So the rest, na yan, clip. Yan, papasok yun dyan sa mga butas-butas na yan. Yan.
mas madaling baklasin. Okay, so salpak na natin. So ito yung sinasabi ko kanina. So yan, para hindi pa ulit-ulit ang trabaho, picturean nyo para alam nyo ibabalik nyo pag isosoli na. Ayan, okay. Testingin yung bukas sara bago nyo i-fix lahat. Ayan, pag nabubuksan, loob at labas, okay na yan. Fix na natin. Okay, so balik na natin to. Tornilyo dyan, tornilyo dito. Putin natin. Okay. Yan, kung masyado mahigpit, yung saktong higpit lang, hand tight. And last but not the least, ito, yung cover niya dito. Kalit natin yan. Hirap pa. Okay, yun, okay na. Alright, so doon na tayo sa shifter. So dito muna tayo sa sa armrest niya. Open mo lang. Tapos may dalawa siyang tornilyo, G's ang sukat nito. Yan, so inalis ko na. So once na baklas mo yan, gagalaw na yan. So mahuhugot mo na to. Yan, ganun na siya kasimple. So hugutin na muna natin. So nabaklas na natin, ayun na yung armrest natin. So ma-access mo na ngayon to. May dalawang tornilyo dyan. Yan, okay. Natin dalawang tornilyo rito. Yan. Meron naman dito dalawa tsaka sa kabila dalawa. So yan naman baklasin natin. Tagal na natin yung dalawang tornilyo dyan. So yan. Ngayon ito naman ihilahin mo siya pababa. Ayan. So may tornilyohan dito. So yan yung babaklasin natin para mahugot to. Para tuluyan natin mahugot ito. Okay, ma-access na natin yun. Ganon. Okay. Dahan-dahan natin inangat kasi importante to. Dapat hindi mawawala. Yan yung pag pinipindot nyo ninyo to. Yan. Ito yung bumababa. Para maikambyo mo. Ayan o. Yan. So importante ito. Just in case masiraan kayo, maputol ito or something. Takip ng ballpen pwede. Makaalis lang kayo. O maiandar nyo rin sa sakyan nyo. Okay. So ngayon, tingnan natin yan. Gutin natin to. Okay. Ito naman naiikot lang naman. So ikutin natin. Okay. Ang higpit. Umikot na. Alright. Okay. Oops. Tapos natin to. So may aangat na natin to. Dahan-dahan na. Be careful na wag mabali ito. So may aangat na natin to. Dahanin lang. So yun, naiingat na natin, na-access na natin to. May tinapay pa nung nakaraang na-access natin yan. Pwede na natin ilagay yung binili natin na cover. Ganun lang siya kasimple. Ayun pala yung ilaw niya. Kung di mo kakamali, T10 valve yan. Para sa ilaw ng transmission niya, yung indicator niya. Okay, so ilalagay na natin to. Ngayon ang tanong kung magkano lang to. Mura lang to sa online. Wala pa yatang 100 plus shipping. Sabihin mo na 130 shipping, 130 ganun sa shipping. Okay, kasama shipping. Usual, nabuksan na rin lang natin, punas-punasan na rin natin para masaya. Okay, sakit kasi ng Montero yun nadudurog talaga. Okay, so dalawa yan, dalawang klase to. Ito, unahin natin ihilagay. Yan yung haharang sa butas, mamaya may kita ninyo yan kasi masyadong maluwag to so yun yung haharang sa butas nya kada cambio ninyo. Okay, salpak muna natin. Make sure na ito, yung may ganito, dito yan sa ibabaw. Hindi na natin nakita kasi yung luma nito kasi binuksan natin, wala na siyang nakalagay, talagang durog na yung kung saan na napunta. So basta ganyan, ito, nandito yan. Tapos, isusuot natin yan. Meron siyang parang guide dito. Yan, susuot natin siya dyan. Yan, para mas malapit. Close up natin. Close up nga no? Mas malapit. May close up bang malayo? Ayan. Yan. Yun, suot natin dyan. So yan, pag nagkakambyo ka, umi-slide lang yan na ganyan. Okay, gagalaw-galaw lang siya. Alright, so ngayon subukan natin magkambyo. Okay, tignan natin kung gagalaw siya. Start na natin engine, mas maganda. Cambyo. Okay, ayun susunod lang yan. Ito yung Tiptronic nya. Yan, drive, Tiptronic, plus minus, ganun.
Okay, so all goods. Baka mabali pa natin. Balik na lang natin sa park. Ayan. Okay, so salpak na natin. Mapapansin nyo nasa reverse itong ano natin, shifter, kasi mahirap siyang ikabit kapag nakalagay sa park. Tapos itong handbrake binaba ko na. Pag babaklasin, okay lang na nakaangat yan, pero pagka ikakabit nyo na, kailangan nakababa na itong handbrake, tapos naka-reverse to para hindi mabali ito, hindi mapersa, kasi pikado dyan. Okay, iangat na natin itong handbrake para safety. Tapos ngayon balik na natin sa park. Okay, ngayon para may cambio ninyo na hindi umaandar yung makina, ilagay nyo lang sa on position. Okay, accessory position, okay na yan. So balik na natin. Yan. Okay, so yan na siya. Okay, so bago natin i-fix, paandarin, testingin muna natin kung magkakambyo. Currently nasa park tayo, start natin. Okay, yan. So ngayon from park, lagay natin sa reverse. Okay, nasa reverse naman tayo. Lagay natin sa neutral. Ito yung sinasabi ko, yun, yung bilog na nilagay natin sa loob. Yan yung kumo-cover dyan sa butas para ma-fill in nyo yung butas. Lagay natin sa drive. Ayun, di ba? Kada cambio mo naman, tinatakpan niya. Okay, so patay na natin. Bago natin i-fix, testingin muna natin. Start, park. Okay. So lagay natin sa reverse. Yung pumalo sa reverse. Lagay natin sa neutral. Drive. Okay. Tiptronic nya, manual matic. Plus, minus. So nasa 1 tayo. Lalagay natin ng plus. So nasa 2 na tayo. Okay. 3 ayaw na nya. Okay. Okay, so far okay na yan. Okay, so fix na natin. Fix na, may balik itong dalawang tornilyo na to. Okay, so ito pa isa. Right. Hilahin natin to pataas. Ayan. Nag-snap na siya. Pwede na. Then balik natin tong 4x4. Yan. 4x4 equals 16 daw. Sabi niya mga bata eh. Okay. So makikita ninyo, nakaharap doon yung shifter. Yan. Kasi ito makikita ninyo, yan yung 2H. 2H, 4H, 4HLC, 4 low. Yan. Alright. So pwede na yan. Okay. So nasalpak na natin. Tornilyo again. Doon. Dalawa. So nakabit na natin. So ano bang kinailangan nating tools para dito? Ayan. Special tools. Nabibili yan sa online. Gis na socket papunta ron dito sa armrest para mabuksan. Gis din yun nandito, nakita natin kanina. Tapos kailangan natin ng Phillips screw. Yan lang. So naikabit na natin, all goods na, linis na, 'di ba? Pagka kasi may kulang, parang parang may kulang eh. So yun. 3 days later. Morning mga paps, ganda ng araw ngayon, no? Punta na tayo kay Kuya Elmer. Magpapa change fluids na tayo, ATF and engine oil. Yun, may filter na rin tayo. Okay, kahapon naayos na natin yung side mirror, yung window natin dito sa rear right na window. Ayaw bumaba, ayaw tumaas, ayaw bumaba. Ngayon yung naayos na rin natin yung shifter cover. Okay, so ngayon change oil na para all goods. Agang traffic mga paps. Bale, lalo na malapit ng tagulan, traffic na naman uli yan. Alright, pero ang ganda ng sikat ng araw ngayon, no? Sarap magpatuyo ng mga labada. Mga misis dyan, naglaba na ba tayo? Agang traffic mga paps. Bale, lalo na malapit ng tagulan, traffic na naman uli yan. Ilaw ng ating tahanan, nakatapos na ba natin mga labada? Sarap magpatuyo ngayon ng mga damit. Grabe traffic mga paps. Halos anong oras na ba? Alas 10, 40 minutes. 40 minutes tayo nag-travel sa napakaikling kalsada lang. Anyway, andito na tayo kay Elmer. Hoping na hindi siya busy.
At maasti makaagad tayo. Nako po, yari, mukhang punong-puno. Si Christian. Papark kaya dito? Okay, dito muna tayo. Dito na tayo kay Kuya Elmer. Bigay muna tayo ng pampalubag-loob pandesal. Hoy! Na rin natin ang thermostat mga paps. So ito 76.5 degrees Celsius. Yan. 0608. Ano bang code nito? Wala eh. Hanapin nyo lang 4M41 pag 4x4 na Montero, 4056 pag 4x2. Yan. Kabit natin kay Buknoy. Natanggal kong ito kasi pinalitan ng isang tornilyo. Yung pala nga nabuksan. May marker pa, ano? Oo. Si Buknoy ah. Oo nga, yun yung mga marker. Yung mga Pag tornilyo. nabuka na, wala nang mga ano yung pintura. Tanggal na yun. Tapos ito pa isa. Ayan yung marker niya oh. Magkakaano pa siya. So hindi ba nabuksan no? Hindi pa. Kuha ka nga na tubig na. Kabit na ni Kuya Elmer yung ano, thermostat. Pero interior na Everest Kuya Elmer malinis Ay, pa. oh, Okay pa. maganda pa. Walang yung pa rin, marati pa rin. Lagyan niya ng sealant. Hmm. Pasok na kaya yan? Hindi mo sinukat muna Kuya Elmer. Pero tinanong ko naman yan eh. 4M41. Parehas lang sa ano to, 4M40. Parehas. Ah, Kahit yung ano, 56 ganito rin. 4056. Oo. Pero ano, kinuha ko na yung talagang pang 4M41 eh, Oh, para sigurado. Sigurado. So ayan mga paps, paano magpalit ng thermostat. Mga paps, ganun lang kadali. Medyo pikado lang pero sakto lang din. Magpalit ng thermostat. Ang thermostat nabili natin yan ano. Halos kulang 1,000. Kasi tinignan ko dun sa mga ibang shops sa online. Pare-pareho lang na may itsura niya halos. Pareho lang. Yung isa 1.5, 1.8. Pero kung gusto niyo makasigurado talaga, bilhin na kayo saan talaga. Sa genuine na Mitsubishi parts. Sa mismong shop nila punta kayo. Ako kasi online yan eh. Pero I guess ano naman, mukhang urig. Kasi yan ang isang ano din eh, puso ng ating mga sakyan eh. Thermostat. Pag di bumuka yan, yari. Tapos ipapalitan na rin yung coolant, sabi ni Kuya Elmer. Habang hinigpitan ni Buknoy yung ano, tornilyo. Sabi ni Buknoy hindi pa raw nabubuksan halos, hindi pa nabuksan ng cylinder head eh. Andito pa yung mga ano eh, kasa marker oh. Kasa markings niya yung mga pintura no Buknoy no? Ayun oh. Ayun po oh. Sa ilalim. Ano natin iba. Lahat tulad yan, sabi ni Buknoy. Yan Buknoy, wala na yung pintura niya no? Wala na. Kasi nabuksan na. Ito meron pa. Tignan natin yung ano. Pintura pa. Sige, Kuya Elmer. Igi Buknoy yung ano natin. Tornilyo. 3 tornilyo lang. 3 lang. Ayan, okay. Yung paglagyanan natin ng langis. Change oil. City yata to. Kuya Elmer, Nibok na ito kasi nakadalawa na kaming over. ay na ganito. Magtatanggalan na lang. Ano muna yan? ATF? Ano? Langis. Ito. Ito kaya, pag tinesting natin Kuya Elmer, Maganda yan na, subukan ko na yan. 5505 RC. Ay sige mamaya, testingin natin. Ito Kuya Elmer, pag tinanggal mo, ganun din siya. Alin? May kulay yan, may itim. ATF yan ah. Tingnan natin kung anong kulay. Pops yung ATF niyang tinanggal. Malabnaw eh oh. Malabnaw Kuya Elmer oh. Grabe na. Walang parang tubig na oh. Oo, tsaka yung brand nga klase. Oh. Pangit siguro yung ano. Parang tubig Kahit na. ilagay mo sa power steering yan, hindi maganda. Wala ring ano. Malinaw sana kasi. Uugong lang. Okay. Doon muna natin Oil yung filter. O yan yung mga oil. Mga paps.
O plus 6023. May code ba dito? B0126. Pareho lang din na ng ano. Pajero 4 and 40. Laki oh. Ah. Filter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero mga 6.5 na liters lang magagamit dyan. Tapos bago ito. Hindi rin maubos yan. Baka 4.5 liters lang. Ito na yung ATF natin. SP3. Asan na ba yung dipstick nya? Ito. Nakasulat dyan. Yan. Dito nyo makikita mga paps sa dipstick yung specification ng ano nya. Ah wala, hindi nakasulat. Do not overfill lang sabi. Natanggal na siguro. Ayun, pulang pula siya. Ito natin yung ATF nya. Oh, hindi pa tapos. Ayan. Ayun o, kulay pula siya. Ah, pula ba yan? Pink. Pinkies. Ito yung pinagpalitan, no? Ito yung pinagpalitan niya. Hindi na pink eh. Malabnaw na eh. Okay. So 4 na litro nilagay. Susukatin muna ni Kuya Elmer kung kukulangin yan. Kasi yung natanggal, yan 1 galon tsaka may kaunti eh. So tingnan natin. Tama lang. Tama lang. Saan na yung marker niya, Kuya Elmer? Ito yung ano. Hindi pa umaandar yan. Ah, ayan na. So tama lang yan. Tama lang pag umandar yan, papasok doon Okay. sa torque converter. Ayos. Okay. So tapos na yung langis natin sa ATF. Yung ko naman. Engine oil naman. Dahil sa kabila. Ayan. Ganyan ni Kuya Elmer. Okay. Ito yung detalye niyan. 5W40 orig na Mitsubishi, fully synthetic. Si Brother Jan. Brother Jan, wala ka ba shoutout dyan? Shoutout nga pala yan sa mga nanonood dyan. Ayun, shoutout sa mga nanonood dyan. Yan ang maganda ron. Na litro na si Kuya Elmer. Itignan natin kung ilan lang laman na yan ngayon. Ayan. Kulang pa. Pinaka 6 na litro ba? 7 litro ba? 6? 7? 6. Ha? 6 lang. 6 na litro. Hindi bali 7 yan eh. 7 litro na ilagay. Kulang pa rin. Oo. Kulang pa rin. Yun na yun. Dapat 7. Tapos yan. 7.5. Ang kuha natin 1 galon. 4 liters ang 1 galon. So tignan natin kung ilan na ubusin niya. Ito naman tayo. 1 galon. Tignan natin kung ilan ang ubusin. Pandarin natin para higupin yung coolant. Para kung may kulang dagdagan natin. Okay, crank. So, start na. Testing natin yung transmission. Okay, smooth, walang kaldag. Reverse. Drive, walang drag, walang kaldag. Maarangkada siya. Okay. Okay. Ayos, so far so good. So yung temperature natin tumaas na ng normal, kalahati na siya. So obserbahan natin dun sa nilagay natin na bagong thermostat kung okay ba siya. Hindi siya kamahalan, nasa gitnang presyo lang. Palit na tayo ng ng engine oil, tsaka ATF, tapos radiator coolant. Parang mas naging smooth ang andar ng makina, mas tumahimik. Wala naman siyang vibration dati, pero mas naging smooth or banayad pa siya lalo. Pati yung shifting niya mas umokay. So far okay. So obserbahan pa natin hanggang makarating tayo sa high ball.
So yan, yun ang mga nagawa natin dito. Yung una, nung binili natin to, syempre car wash, ganoon, detailing. Tapos bumili tayo ng thermostat, less than 1,000. Bumili tayo ng 7 litrong engine oil, pero medyo kinulang pa, kailangan pa ng 1 litro. So andito yung presyo sa screen lahat. Tapos ETF, bumili tayong 4 na litro. Filter, oil filter, bumili rin tayo. Ano pa ba? Yun lang, yung thermostat nga kanina. So far, yun ang ginastos natin, plus labor nung ni Kuya Elmer. Tapos syempre, yung labor of love natin dito, yung pinakamahal. So far, all goods na siya. Aircon, malamig, nakarehistro. Okay. So far, wala na akong mareklamo dito dahil nagawa na natin lahat ng dapat gawin. And ready na to, pambiyahe uli, 4x4 pa. Pwede nang pang overland mga paps. The next day. Right, yan paps. So, pagdating naman sa loob, naitutupit totally yung mga upuan from 3rd row seats to 2nd row seats. Ayan. So ito, set up dining set yan. Nabili natin sa isang shop. So ito siya. Ganyan yan. Mamaya makikita ninyo kung paano siya naitupi kapag natanggal na natin tong bagahe. Alright, sige. Sabi, lakas ng ulan, no? May bagyo yata. Ibaba na natin to. So yan na siya. So ito, yung 3rd row seats, yan, naitutupi yan all the way diretso. Tapos yung 2nd row seats, ayan, kaya malaki-laki, pwedeng kargahan ng kahit na Alright, sarado natin, umulan 1 week later. Alright, papi, magandang hapon. Medyo makulimlim ang araw ngayon. So ito na yung ating Montero. So the other day, pinapalitan na natin yung ATF, yung engine oil, and nagpalit tayo ng coolant sa radiator. Tapos naglagay tayo ng thermostat. Yun, so far okay na siya. Napalitan na natin lahat. So hindi na natin naalisin tong body cladding. Diyan na yan, kasi baka mamaya pag inalis na naman natin, maggasgas na naman, magpipintura na naman tayo. Ang ganda pa ng pintura niya, orig paint. Ano siya, pearl white siya. Orig ng ng Montero. Okay. And ayun pa pala, pinalitan na rin natin yung cover dito. So isa-isa na lang natin nagastos natin, no. Yung cover dito, wala pang 150 something, ganon. Tapos yung oil natin, engine oil, and yung ATF plus filter plus yung thermostat, so gumastos tayo more or less mga almost 5,000, lahat-lahat na siya. Tapos syempre nilinis natin, yan, linis, yan, nalinis na rin. Ito rin kasi normally yung pintura kasi nito nababakbak sa katagalan so nalinis na, papinturahan na rin natin kay Kuya Elmer yan, kabilaan. Yan, driver, passenger, okay na rin. Yung likod hindi ko na pinapinturahan kasi okay pa naman. Yan. So far, okay na siya. Sarap gamitin. Malamig ang aircon. Pwede ng pambiyahe. Okay na. Okay, so alright. Ang lakas. Mata kasi 4M41 Yan. So nilinis na rin natin yung mating niya. So yan na siya lahat-lahat. Okay. So nagastos natin dito all in all, umabot ng sabi mo ng 5,000. Tapos labor of love, syempre yung pag-detail ng ating interior, mga upuan, mga matting and everything, pati yung makina. So yun ang so far okay na siya. So dito na natin tatapusin yung ating vlog. Ito na yung ating Montero 2009 automatic transmission, diesel, 3.2 4M41, 4x4. Yan, 7 seaters. Gwapo, no? Butin natin para sa mga gusto mag-ari ng ganito sasakyan, at least makita ninyo kung anong, makapag-decide kayo sa preference ninyo kung okay ba sa inyo ganitong Montero 2009. Malinis tignan pag puti kasi. Ayan. Alright, dito tayo sa gilid. Ayan. Okay, ito yung 4x4 nya. Okay, dito sa likod, ayan, malinis. 120 something ang modo nya. Okay, sa likod, ayan, no? Ayan, 7 seaters. Ang aircon nya nandito rin. Yan, mga Gen 1. Gen 2 na pala kasi to. Sa Fortuner Gen 1, nandito rin yung aircon. Alright, so yun mga paps, ito na, dito na tayo
Ay, yun po. Doon tayo magtatapos. Kung nagustuhan nyo itong video natin, Montero 2009 4x4 automatic transmission 3.2 diesel. Siyempre, like, comment, share, subscribe, and happy power. Medyo makulimlim pero mukhang di ulan. Ayun. Parang huli di gulong. Ganun, no?